Start recording tayo today. So guys, what's happening today is, meron na tayong $1.80. So, nag-bound tayo kasi I am help me giving the resource. dahil sa ating MA cross. Pag nag-cross yung dalawang yan, ibig sabihin magbabago ng dimension and direction. So, ang tipi ko ay $7. Stop loss ko ay $1.24. So, dahil magbabago nga siya ng direction, at ang tingin ko ito yung ating resistance, itong area na to, maaaring habulin niya yan, or ito, habulin niya yan, tapos saka siya magbabago ng direction. So para safe tayo, kasi this is our loss, stop loss, move up to the right and down and hanggang sa positive siya, at tawag dyan ay safety first. Ito lang ginagawa ko tuwing umaga bago magbiyahe. So, welcome to the land of my room. So, tinakpan ko lang kasi pangit. Bago lang tayo sa ating OPS, hindi natin alam palukal-kalutan. Sa mga nakakaralam dyan, magturo kayo. Sabihin sa baba. So, ito ay support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, and resistance. So, from $2, tayo ay naging 20 na, 21. Yay! Very good. So, meron tayong mga losses like this. May mga losses tayo like that. So, yan. Nakikita nyo, may marami tayong losses. So, from $5, nag-loss tayo ng marami. Yan. Marami tayong mga losses. So, hanggang sa naging $2 na lang siya. Ngayon, meron tayong win rate na $10 and $5. So, share ko sa inyo kung how po hindi tayo veterano, share you my strat. Dahil kay MA Cross, nakita ko ang potensyal ng isang stock kung ito ba ay bababa o aangat. At dahil din, medyo may knowledge tayo sa profile, data profile. Ito ay advanced learning na pagdating sa forex or trading. Kung saan may kita mga maraming volume at maraming seller. So dahil sa dami ng volume, mas marami yung dumaming buyer. Dahil sa volume niya, sa green volume niya, green. Yellow, ginawa kong yellow color, mabago naman yan. Ginawa ko lang yellow kasi pag natatapat dito sa candle ay hindi nakikita. Mas marami yan, volume ng buyer. Kaya malakas ang loob ko na, ayun. Meron tayong MA Cross na nakaset sa 20. Ang input natin ay 20. Ang 20 ay itong orange para malapit siya sa mga candle. At ang ating EMA 200 ay itong green. Ang reason ay nakita ko at malaki ang movement ng gap nila katulad nito. Yan. Malaki ng gap nila, di ba? So, nalaman ko na uptrend siya dahil malaki ang gap. So, kung tutusin, $2, $3, okay na ako dyan. Kasi maliit lang naman ang ating ital. Pero, mukhang maganda naman ang volume natin. So, goods ako. Minsan, ang ginagawa ko para makita ko kung polats o goods pa. Ganyan ang ginagawa ko. So, wala pa ako nakikitang yellow or green pa. Candle yan ng 2 candle. In 5 minutes, bawat 5 minutes, meron isang candle. So, kung mapapansin nyo, ginawa ko, titingnan ko muna yan sa daily. Sa daily, nakita ko meron siyang blue. So, dahil meron tayong resistance dito, yun yung hahabulin niya. At ito nga yung hinahabol niya. Ngayon, pwede mabago yan. Hindi yan sa lahat ng scenario ay ganyan. So, tingnan ko siya sa 15 minutes. Tinuturo sa akin ng EMA ko ay uptrend. Punta tayo ng 5 minutes. Ang tinuturo ng EMA ko ay uptrend pa rin. So, pupunta ko ng 1 minute para kumuha ng entry. Dahil dito yung ating resistance at ito yung ating support. So, lumagpas siya dito sa resistance. So, ibig sabihin, may breakout na nangyari. Kaya tayo pumasok dito sa area na to. Okay? Nagkaroon ng, ito yun pala. Ito pala yung kinuha. Ito yung kinuha ko resistance. Tapos, bumalik dito. So, sabi ko, papasok ako pag nag-bounce yan dito. So, meron din tinatawag na bounce and play. So, gagawin ng stock kasi. Ito ang gagawin ng stock. Aangat, babalik sa support, sabay lilipat. Balik sa support, ito na yung magiging support niya. Babalik siya dyan, tapos lilipat ulit. Okay? Kung ikaw ay trend lover. So, bumabalik siya dito. Pag bumalik yan dito at lumagpas yan dito, ibig sabihin, tayo ay tipi na. All good sa ako yan, 21 na. Hindi na yan, from $2 to $5. Palo na yan. Tapos biyahe na tayo mamaya. So, ibig sabihin, good sa morning natin, wala tayong losses. So, kakaroon tayo ng loss, negative 2. So, minimal lang. Kailangan lang
accurate ang ating, hindi naman totally accurate. Kailangan lang natin ng magandang instinct. So, sinasabi ko na nga ba, at pag yan pa lumagpas dito, ibig sabihin, malaki ang loss natin. So, kunin na natin yung $2.58. So, kung matotal, nasa $250. So, almost na ako dyan. So, tayo ay meron ng $20 from $5. Pwede ko nang withdrawin yan. Labas na yan. Check this kasi pwede ka na mag-withdraw ng $20. So, ang total ng dollar for piso, dollar to piso for today ay 61. At dahil matagal tayong dahil hindi ako masyadong nagpapasok ng pera kasi ang laki ng dollar ngayon. Kaya kung ano lang yung nandito sa account natin, binuhay na lang natin siya. So, ayun. So, tama ko. At pag lumagpas yan dyan, pwedeng bababa pa yan dito. At dapat alam mo yung support, resistance, support. Bawat candle may support at resistance like this. Ito ay naging support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance. Kapag lahat yan nag-break, ibig sabihin magtutuloy-tuloy yan. It's up to you na lang kung kukunin mo na siya or hindi. So, dahil meron tayong $20, meron na tayong 1,235 from scratch. So, dito tayo ngayon sa platform, no? Platform ni XNES. So, nakita ko yun kasi may palatandaan ako dito. Ito. So, tama nga ako. Hindi nga siya lumabas dito. Ay, ito. So, hindi nga siya umabot dito, ano? Sa pinaka-support na ginawa ko. Yan. Tawag ko dito. Double flooring. Double triple pala. 1, 2, 3. So, hindi siya maabot dito sa support na ginawa ko. Kasi, nakikita ko hapon, downtrending siya. So, hindi nga ako nagkamali. Nandito yun. Tuloy-tuloy pa siya, no? Ang ganda mag-sell nito. Kung nag-sell ka pala kahapon, win rate ka. Pero kasi ang bias ko kahapon is buying. So, kung tinuloy ko yun, talo. Yan lang, titingnan niyo palagi yung daily. Tapos yung small time frame. Ngayon, meron siyang downtrend candle. Tuloy-tuloy siya. Chok! So, gumagawa siya ng W ulit. Tapos, dito siya pumarada sa may support na ginawa natin. So, marami kong tuloy niyan. Ngayon, parang nagpo-form siya ng reversal, uptrend reversal. Pero dahil nga ang candle natin ay hindi siya ganun ka ganda or wala pang indication sa one day natin kung kailan siya babalik o magbabounce. So, I think mga dito yan pag tumama na sila or nagtagpo. So ngayon, chupit-chupit lang to kapag sakasakaling gusto mong pumasok ng mga buying lover dyan. Hindi pwedeng puro na lang buying. So ito yung kanya, 1 minute. So yun, umangat na siya sa 1 minute. Pero may form tayo ng pang downtrend. So hindi niya na break to. Break siya, bumalik. Imbis na tumalon pataas, karoon na gap dito. Tuloy-tuloy siya bumaba. So siguro may nag-withdraw malaki. Tapos bigla na lang siya bumalik siya sa dati niyang form. Binalikan niya yung buyer. So tara, tuloy tayo sa ating journey. Subukan natin mag-withdraw. Withdraw natin ito. Ano nga ba? Kalimutan ko. Punta tayo sa personal area. So, nandito yung account natin. So, yun. Kita na ito withdraw. Tuloy natin. Bigita ka Gcash. Try natin kung ma-withdraw natin ng 1 to 31. May tax pa kasi yan. Phone number 0905 So may code kung kailangan ng code. So, update tayo sa balance natin. Ang balance natin ay 0.06 US dollar. So,
Ganun siya kadali mag-withdraw sa Xnest. So, sa mga gustong pumasok sa Xnest, hindi ako promoter niyan. So, isa yan sa mga asahan na ganun lang. Sa pag-withdraw, deposit, ganun lang din via GCash. Pero punta ka muna ng platform, tapos pinutin mo yung deposit, tapos punta ka ng GCash. So, yun na. Pagka wala nang hinihintay pang oras. So, yung minimum ito, 1, 2, 3, 6 yan, hanggang 49,000 pesos. Wala nang hinihintay-hintay yan na oras, talagang papasok na sa'yo lahat. So, tara!